Kasunod ng pangaharas ng China sa ating mga barko sa West Philippine Sea, tumambad ang pinsala sa mga barko na binugahan ng tubig. Ayon sa AFP Western Command, nanganib na lumubog ang ML Kalayaan kung nagtuloy-tuloy ang pagbaha sa loob ng engine room. Saksi, sina Marisol Abduraman at JP Soriano. Sa gitna ng pangahabol, pangwa-water cannon at delikadong pagmamaniobra na nagresulta sa banggaan sa rotation and resupply mission sa Ayungin Shoal. Kabilang sa mga sakay ng Unaiza May 1 sina AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. at AFP Western Command Commander Vice Admiral Alberto Carlos. Sinunggo tayo. So, napakasinungaling po nila dahil binabaliktad nila. In fact, sinabi nila, tayo daw ang bumunggo sa kanila, which is really impossible kasi napakaliit ng ating barko. Sila ang lalaki. Higante yung mga barko nila. Kabilang sa mga napinsala ang ML Kalayaan na tumirik sa gitna ng dagat matapos itong habulin at ma-water cannon ng China Coast Guard. Nabasag ang windshield, nasira ang mga electronic system at navigational equipment, pati na ang mga power generator at ang main propulsion engine. Tumigil na pong kusa yung ating main propulsion engine. Kaya practically they were dead on the water. That boat could have sunk kung nagtuloy-tuloy po yung flooding doon sa engine room ng ML Kalayaan. Sa pagharap ni Chinese Ambassador Wang Xilian kay Foreign Affairs Undersecretary Teresa Lazaro, diretsahang sinabihan si Wang na ipinoprotesta ito ng Pilipinas. Sinabi rin daw ni Lazaro kay Wang na walang karapatan ang China na makialam at manghimasok sa lehitimong aktibidad ng Pilipinas sa West Philippine Sea na nasa loob ng ating exclusive economic zone. Ipinorotesta rin ng Pilipinas ang nangyari nitong Sabado sa Bajo de Masinloc kung saan na-water cannon din ang ating mga barko. Sa ulat ng official state news agency ng China na Xinhua, tinawag ni Wang na infringement at provocation ang ginawa ng Pilipinas sa Ayungin Shoal at Bajo de Masinloc. Inilahad niya ang mariing pagprotesta ng China sa baygiit na teritoryo ng China ang mga ito. Hinimok daw ni Wang ang Pilipinas na itigil ang mga aksyon nito at bumalik sa pakikipagdialogo. The Philippine government firmly asked China to immediately undertake the following actions: direct its vessels to cease and desist from its illegal actions against Philippine vessels and to stop interfering in legitimate Philippine government activities or lingering in the waters around Ayungin Shoal and doing any action that violates the Philippine sovereign rights and jurisdiction in its exclusive economic zone. Mismong 2016 Arbiter Award ang nagsasabi, bahagi ng ating EEZ at Continental Shelf ang Second Thomas o Ayungin Shoal, gayon din ang Mischief o Panganiban Reef. Pero sa Panganiban Reef, nasaksihan namin mismo sa aerial survey ng BFAR ang stadium, sports complex at iba pang istruktura sa artificial island. Bukod pa riyan, meron silang mga additional construction na expansion po ng Mischief Reef. Pero yung mga buildings na yon, talagang gano'n nakarami yan. Nagdadagdag sila na parang idudugtong nila. Kinukunan pa namin ng pahayag ang National Task Force on West Philippine Sea tungkol dito. Tanaw din namin ang bantay na pwersa ng China. Merong movement ng mga sasakyan nila sa baba. Di ba may mga perimeter roads sila? Kung saan tayo pupunta, ma'am, sumusunod din yung mga trucks nila. Siguro pinapakita rin nila, ma'am, na ready sila in case kung ano man yung gagawin po natin na maneuver, ma'am, doon sa area. Bukod sa 5 radio challenge, 4 na beses din kami pinaputukan ng red flare mula sa Mischief Reef kahapon. Pero nakalapit pa rin kami sa lugar. Sa 4 quadrants, sila, ma'am, warning shot sila ng red flares para warningan tayo, ma'am, na wag pong lumapit sa kanilang reef. Kahit anong warning shot nung flare is gagawin pa rin natin, ma'am, yung nakatang na tungkulin sa atin. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman. JP Soriano, kami ang inyong saksi. 68 milyong pisong halaga ng iniinalang shabu ang nasabat sa bypass operation sa Cebu City. Sa ulat ng Super Radio Cebu, nahulian umano ng 10 kilo ng droga si Harvey Torres. Sa validation ng pulisya,
Naaresto si Torres noong June 2022 dahil sa pagtutulak ng droga at nakalabas noong November 2022 dahil naman sa plea bargain. Ayon sa Police Regional Office 7, ang nasambat na droga ay posibleng ibebenta sa holiday season o sa Sinulog 2024. Patuloy ang investigasyon. Mataas ang bilang ng mga food insecure sa timog na bahagi ng Pilipinas. Base sa resulta ng National Nutrition Survey ng DOST-FNRI. Mahalaga ang resulta dahil ginagamit ito ng gobyerno para matukoy ang lugar kung saan pinakamataas ang malnutrisyon. Saksi, si Bernadette Reyes. Ang pamilya ni Arnel madalas sumasala sa pagkain. Tulad ngayong araw, kumita sila ng kanyang live-in partner ng 200 pesos. Mas madalas kapos po eh. Pero pinagkakasya po pag kung magkano lang po yung pera. Kabilang ang pamilya ni Arnel sa matatawag na food insecure. Sa resulta ng National Nutrition Survey ng DOST Food and Nutrition Research Institute, pinakamataas ito sa timog na bahagi ng Pilipinas na kung saan mataas rin ang poverty incidence. Dahil sila po yung medyo walang kakayanan na na bumili ng pagkain, ay sila po talaga yung food insecure. Pinakamataas ang stunting o pagkabansot ng bata sa mga edad 5 pababa sa Western Visayas na umabot sa 36.9%. Sinundan ito ng BARMM at Zamboanga Peninsula. Pinakamataas naman ang wasting o yung mababang timbang kumpara sa paglaki sa Mimaropa at Cagayan Valley. Kasama rin sa listahan ng Zamboanga Peninsula at BARMM. Ang stunting at wasting sa isang lugar maaaring dulot ng kaguluhan o kaya ay kung madaling makakuha ng supply ng pagkain. Nandoon lahat po yung problema po natin ng conflicts, no? Man-made. And then that will put everybody actually at stake, no, to get food. And it matters much also on the production side. Ayon sa DOST-FNRI, mahalaga ang resulta ng National Nutrition Survey dahil natutukoy nito ang mga lugar kung saan pinakamataas ang malnutrisyon sa bansa. Kabilang raw sa maaaring gawin ay ang pagpapalakas ng produksyon ng pagkain sa mga lugar na mataas ang malnutrisyon, pati na ang pagsisiguro na samot-sari ang mga pagkaing itinatanim sa isang lugar. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Igan, 13 araw na lang, Pasko na. Di lang nakakabusog sa mata ang ilang Christmas pasyalan sa bansa. May mga namimigay rin ng candy at iba pang pagkain. Ating saksiyan. Busog ang paningin at satisfied ang sweet tooth ng mga bisita sa Christmas Village sa Matnog, Sorsogon. Punong-puno ng pailaw ang Giant Santa booth at iba pang Christmas booth. At hindi lang yan perfect for Instagram, kundi meron pang freebies, gaya ng candy, ice cream, hotdog at iba pa. 3, 2, 1! Complete with fireworks ang pagpapailaw sa 40-foot Christmas tree sa Ligaw, Albay. Tad-tad ito ng libu-libong Christmas lights na simbolo ng pagkakaisa ng mga residente. Agaw eksena rin ang life-size Belen sa plaza. Eco-friendly na mga parol naman ang nagpailaw sa Bago, Negros Occidental. Pinailawan nila ang kanilang higanting Christmas tree habang ipinarada ng mga estudyante ang 2,000 parol. 50 sa mga ito ay ginamitan ng solar lights. Bahagi ito ng kampanya ng lokal na pamahalaan na panatilihin ang pagiging green destination ng lugar. Balot naman ng Christmas decoration ang plaza sa Alicia, Bohol. Bukod sa mga parol sa paligid, may 80-foot Christmas tree rin na pinalibutan ng Christmas lights. Patok din ang dancing fountain. At ang higanting bird cage na pinunure ng mga pailaw. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, ang inyong saksi. Piso ang hiling pero doble ang naging blessing ng isang estudyante sa Batangas City. Piso para sa laptop ang naging post online ng geodetic engineering student na si Roan Pable. Pero hindi niya inakala ang dami ng netizens na maantig sa kanyang kwento.
2 laptop ang natanggap niyang regalo. Kabilang sa mga nag-donate ang isang faculty member sa Universidad ni Roan. Nakapasok na sa military service ang natitirang member ng BTS. Sina Miguel Tan Felix at Isabel Ortega naman may inamin tungkol sa kanilang relationship status. Ating saksiyan. Are you officially together? Is that a yes? Is that a no? Yan ang pasabog na tanong para sa Firefly Stars na sina Miguel Tan Felix at Isabel Ortega sa Fast Talk with Boy Abunda. Paglilinaw ng dalawa. Once na nagmadali ka sa relasyon, pwedeng masayang yung isang magandang bagay. So, Okay, I get that. Pero exclusive. Yes, exclusive. Hindi pwede manligaw, hindi pwedeng magpaligaw. Ako personally, hindi po naniligaw. Even if Isabel doesn't say it, kahit hindi ka required. Isabel, ikaw. Sa ngayon, di rin po ako nagpapaligaw. So you're exclusively together. Sa kanilang interview, hindi rin napigilang maging emosyonal ni Isabel dahil very grateful siya sa aktor. Super grateful ako na palagi siya nandyan para makinig sa lahat. Ano, bakit ako umiiyak? It's another big day for ARMY dahil ngayong araw naman ang send-off para sa BTS members na sina Jimin at Jungkook. Bilang suporta sa kanilang pagpasok, present din sina J-Hope at Suga para ihatid ang dalawa. Bago ang naganap na send-off, ipinasili pa kagabi ni Jimin ang kanyang buzz cut sa global fan community platform na Weverse. Sa 2025, nakatakdang mag-reunite ang 7 members ng BTS. Para sa GMA Integrated News, O.R. Santiago ang inyong saksi. Salamat Igan sa inyong pagsaksi. Sa ngalan ni Pia Arcangel, ako naman Arnold Glavio. Para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.